Ang aklat ni Malakayas. Malakayas, Kabanata 1. Ang hula na salita ng Panginoon sa Israel sa pamamagitan ni Malakayas. Inibig ko kayo, sabi ng Panginoon. Gayon may inyong sinasabi, sa ano mo kami inibig? Hindi baga si Esau ay kapatid ni Jacob? Sabi ng Panginoon, gayon may inibig ko si Jacob, ngunit si Esau ay aking kinapuotan, at ginawa ko ang kanyang mga bundok na isang kasiraan, at ibinigay ko ang kanyang mana sa mga kakal sa ilang. Yamang sabi ng Edom, tayo'y mga bagsak, ngunit magbabalik tayo, at ating itatayo ang mga wasak na dako. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sila'y mangagtatayo, ngunit aking ibabagsak, at tatawagin sila ng mga tao, ang hangganan ng kasamaan, at ang bayang kinagalitan ng Panginoon magpakailanman. At makikita ng iyong mga mata, at inyong sasabihin, dakilain ang Panginoon sa dakoroon ng hangganan ng Israel. Iginagalang ng anak ang kanyang ama, at ng alila ang kanyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, saan nandoon ang aking dangal? At kung ako'y Panginoon, saan nandoon ang takot sa akin? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o mga saserdote, na nagsisihamak ng aking pangalan, at inyong sinasabi, sa ano namin hinamak ang iyong pangalan? Kayo'y nangaghahandog ng karumal-dumal na hain sa aking dambana, at inyong sinasabi, sa ano namin nilapastangan ka? Sa inyong sinasabi, ang dulang ng Panginoon ay hamak, at pagka kayo'y nangaghahandog ng bulag na pinakahain, di kasamaan, at pagka kayo'y nangaghahandog ng pilay at may sakit, di kasamaan. Iharap mo nga sa iyong tagapamahala, kalulugdang ka baga niya? O tatanggapin baga niya ang iyong pagkatao? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At ngayoy isinasamo ko sa inyo, inyong dalanginin ang lingap ng Diyos, upang pagbiyayaan niya tayo. Ito'y nangyari sa inyong mga paraan. Tatanggapin baga niya ang pagkatao ng sino man sa inyo? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. O kung mayroon sana sa inyo na magsara ng mga pinto, upang huwag ninyong mapanganingasan ang apoy sa aking dambana ng walang kabuluhan, hindi ko kayo kinalulugdan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ni tatanggap man ako ng handog sa inyong kamay, sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil,
at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan, at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hintil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong nilapastangan na inyong sinasabi, ang dulang ng Panginoon ay nadumhan, at ang laman niyaon sa makatuwid bagay, ang hain doon ay hamak. Inyong sinasabi rin naman, narito, nakayayamot, at inyong ginusuan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at inyong iniharap ang nakuha sa dahas, at ang pilay, at ang may sakit, ganito ninyo dinadala ang handog. Tatanggapin ko baga ito sa inyong kamay? Sabi ng Panginoon. Ngunit sumpain ang magdaraya na mayroon sa kanyang kawan na isang lalaki, at nananata, at naghahain sa Panginoon ng marungis na bagay, sapagkat ako'y dakilang hari, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ang aking pangalan ay kakilakilabot sa gitna ng mga hintil. Malakayas, Kabanata 2. At ngayon, o kayong mga saserdote, ang utos na ito'y sa inyo, kung hindi ninyo didinggin, at kung hindi ninyo ilalagak sa inyong puso upang bigyang kaluwalhatian ang aking pangalan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Magpapasapit nga ako ng sumpa sa inyo, at aking susumpain ang inyong kapalaran. Oo, akin na silang sinumpa, sapagkat hindi ninyo inilagak sa inyong puso. Narito, aking sisirain ang inyong binhi, at magsasabog ako ng dumi sa harap ng inyong mga mukha, sa makatuwid bagay ng dumi ng inyong mga kapistahan, at kayo'y pawang ilalabas na kasama niyaon. At inyong malalaman na aking ipinasugo ang utos na ito sa inyo, upang ang aking tipan kay Levi ay manatili, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang aking tipan ay buhay at kapayapaan sa kanya, at aking mga ibinigay sa kanya upang siya'y matakot, at siya'y natakot sa akin, at siya'y nagpakababa sa aking pangalan. Ang kautusan tungkol sa katotohanan ay nasa kanyang bibig, at ang kalikuan ay hindi nasumpungan sa kanyang mga labi. Siya'y lumakad na kasama ko sa kapayapaan at katuwiran, at inilayo sa kasamaan ang marami, sapagkat ang mga labi ng saserdote ay dapat mag-ingat ng kaalaman, at kanilang marapat hanapin ang kautusan sa kanyang bibig, sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit kayo'y nagsilihis sa daan. Inyong itinisod ang marami sa kautusan. Inyong sinira ang tipan ni Levi, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya't kayo'y ginawa ko namang hamak at pinakamababa sa harap ng buong bayan, ayon sa hindi ninyo pagkaingat ng aking mga daan, kundi tumanggi kayo ng mga pagkatao sa kautusan. Wala baga tayong lahat na isang ama?
Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit tayo nagsisigawa ng paglililo bawat isa laban sa kanyang kapatid, na nilalapastangan ang tipan ng ating mga magulang? Ang Huda'y gumawa ng paglililo, at ang kasuklam-suklam ay nagawa sa Israel at sa Jerusalem, sapagkat nilapastangan ng Huda ang santuaryo ng Panginoon na kanyang iniibig, at nagsagawa sa anak na babae ng ibang Diyos. Ihihiwalay ng Panginoon ang taong gumawa nito, ang gumigising at ang sumasagot mula sa mga tolda ng Hakob, at ang nangaghahandog ng handog sa Panginoon ng mga hukbo. At ito'y muli ninyong ginagawa. Inyong tinatakpan ang dambana ng Panginoon ng mga luha, ng tangis, at ng buntong hininga, na anupat hindi na niya nililingap ang handog, ni tinatanggap man sa inyong kamay na may lugod. Gayunmay inyong sinasabi, bakit? Sapagkat ang Panginoon ay naging saksi sa iyo at sa asawa ng iyong kabataan, na ginawan mo ng paglililo, bagaman siya'y iyong kasama, at siyang asawa ng iyong tipan. At di baga siya'y gumawa ng isa, bagaman siya'y may labis na espiritu? At bakit isa? Kanyang hinanap ang lahing makadiyos. Kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban, at huwag nang manglilo laban sa asawa ng kanyang kabataan, sapagkat aking kinapupuotan ang paghihiwalay, sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. At siya na nagtatakip ng kanyang damit na may karahasan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban, na huwag kayong magsalita na may paglililo. Inyong niyamot ang Panginoon ng inyong mga salita. Gayunmay inyong sinasabi, sa ano namin niyamot siya? Na inyong sinasabi, bawat gumagawa ng kasamaan ay mabuti sa paningin ng Panginoon, at kanyang kinalulugdan sila. O saan nandoon ang Diyos ng kahatulan? Malakayas, Kabanata 3. Narito, aking sinusugo ang aking sugo, at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo, at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito, siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit sino ang makatatahan sa araw ng kanyang pagparito? At sino ang tatayo pagka siya'y pakikita? Sapagkat siya'y parang apoy ng mangdadalisay, at parang sabon ng mga tagapagpaputi, at siya'y maupong gaya ng mangingintab at mangdadalisay ng pilak, at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi, at kanyang pakikinising parang ginto at pilak, at sila'y mangaghahandog sa Panginoon ng mga handog sa katwiran. Kung magkagayoy, ang handog ng Huda at ng Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon, gaya ng mga araw ng una, at gaya ng mga taon ng una. At aking lalapitan kayo sa kahatulan, at ako'y magiging maliksing saksi laban sa mga manghuhula,
at laban sa mga ngalunya, at laban sa mga sinungaling na manunumpa, at laban doon sa nagsisipighati sa mga araw sa kanyang mga kaupahan, sa babaeng bao, at sa ulila, at sa nangaliligaw sa tagaibang lupa mula sa kanyang matuwid, at hindi natatakot sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sapagkat ako, ang Panginoon, ay hindi nagbabago, kaya't kayo, o mga anak na lalaki ni Jacob, ay hindi nangauubos. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayunmay, ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa, sapagkat inyo akong ninakawan sa makatwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan, at aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapalad, sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang inyong mga salita ay naging lapastangan laban sa akin, sabi ng Panginoon. Gayunmay, inyong sinasabi, sa ano kami nangagsalita ng laban sa iyo? Inyong sinasabi, walang kabuluhan ang maglingkod sa Diyos. At anong kapakinabangan nito na ating iningatan ang kanyang bilin, at tayo'y nagsilakad na may pananangis sa harap ng Panginoon ng mga hukbo? At ngayoy ating tinawag ang palalo na mapalad. Oo, silang nagsisigawa ng kasamaan ay nangagtayo. Oo, kanilang tinutukso ang Diyos at tumatakas. Nang magkagayoy, silang nangatatakot sa Panginoon ay nagsangusapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig, at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumunita ng kanyang pangalan, at sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa araw na aking gawin sa makatwid bagay isang tanging kayamanan, at aking silang kaaawaan na gaya ng isang tao na naaawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Kung magkagayoy, manunumbalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama,
yaong naglilingkod sa Diyos at yaong hindi naglilingkod sa Kanya. Malakayas, Kabanata 4. Sapagkat narito, ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno, at ang lahat na palalo, at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami. At ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na anupat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni isa nga man. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak, at kayo'y magsisilabas at magsisiluksong parang guya mula sa silungan, at inyong yayapakan ang masasama, sapagat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan na aking gagawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises, na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel, sa makatwid bagay ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. At kanyang papagbabalikin loob ang puso ng mga ama sa mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa,